The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. People were bringing children to Jesus that he might touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he became indignant and said to them, "Let the children come to me, do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these. Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it." Then he embraced the children and blessed them, placing his hands on them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Pakibati nga ng good morning din ng ating mga katabi. Good morning, brothers and sisters. And to our online parishioners, thank you also for being with us today. If you are a serious Catholic, you must know James chapter 5. Our first reading today is something so important that we need to be very familiar with it, because the many questions of the people about Catholic faith is answered, or they are answered in this first reading that we had today. If you may indulge me, I would read it again. Take it one by one, perhaps so that you would know what I'm talking about. Beloved, sabi ni St. James in our first reading, is anyone among you suffering? He should pray. Is anyone in good spirits? He should sing a song of praise. Is anyone among you sick? He should summon the presbyters of the church. They should pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. Anong sakramento po iyon? Anointing of the sick. Kaya po pag pumupunta si Father sa mga ospital at sa mga bedridden, dala-dala niya ang holy water, dala-dala niya ang kanyang holy oil, oil of the sick. It is not because we want to go on our own, but that the priest, the presbyter of the church, is summoned to pray for the sick. They should pray over the sick, anoint him with oil in the name of the Lord. So yun. Pag sinatanong po kayo na, parang wala naman sa Bible yung ginagawa ninyo. Ito, James chapter 5. Intercessory prayer, panalangin sa isang may sakit. Panalangin pagka nagdurusat, panalangin pagka nagagalak. Is anyone suffering? Pray. Is anyone in high spirits? Pray. And anyone sick? Summon the presbyter of the church. Ipatawag si Father. Yung nga lang ang problema, walang time si Father. So yun yung, pero pinapatawag ang pare. And the prayer of faith will save the sick person. Not the priest. It's the prayer of faith that saves. At sa atin din, lalo na sa mga may karamdaman, the prayer of faith will save the sick person. And the Lord will raise him up. And if he has committed any sins, he will be forgiven. Kaya nga po sa anointing, meron ding confession. Kasi para yung may sakit, kapag gusto niyang mangumpisal, pakikinggan ni Father. And if anyone has committed any sin, he will be forgiven, especially those who are sick. Ay di tatanungin ka na naman, confession, parang hindi naman po biblical yan, Father. Kasi I confess directly to God. Wala nang pong sinasabi sa Bible na mag-confess ka sa pare. Wait, James chapter 5. Therefore, confess your sins to one another. May magandang kwento po sa isang Protestant pastor who converted to Catholicism.
You look it up, his very beautiful story, John Bergsma. He was a Protestant pastor for a long, long time, and he would often preach about the scriptures, of course, as a pastor. And he got stuck in James chapter 5. He could not for the life of him understand it and even execute it in his congregation, or because, well, we need to follow what the scripture says. So he said, I took it seriously, what James chapter 5 said, confess your sins to one another. So this Protestant pastor, sineryoso niya yung sabi ni St. James na, confess your sins to one another. Kinukwento po ito ni John Bergsma, isang convert to Catholicism na pastor. So sineryoso na Jal. Sabi niya, okay, sige, paano ba natin gagawin yung confess your sins to one another? So ginawa niya daw, sinabihan niya yung congregation niya, confess your sins to one another. O di nagkagulo. Kasi kinumpisal nila sa isa't isa. Di puro chismisan ngayon. Ang nangyari sa community, sabi niya, no. Stop it. Don't confess your sins to one another anymore. Kasi nangyari, sinubukan nila, pero nagkagulo din. Kasi yung kinumpisal kaya, minaritis na ganyan, ayun, di nagkagulo yung community. Sabi ni John Bergsma, parang hindi yata yun, nag-ibig sabihin ng confess your sins to one another. So sinubukan niya ulit, public confession naman. So yung una, ay, sige kayo, mag-usap kayo, confess. Public confession naman. Sabi niya sa congregation niya, sige ha, let's follow James chapter 5. Confess our sins to one another. Anyone who would like to confess your sin to the congregation? Di wala namang tumayo. Kasi wala namang gusto magsabi ng kasalanan nila. And then he was driving once, and he was, passing by this Catholic church. He was a Protestant pastor. He was passing by this Catholic church, and it's nakalagay doon, confession. Hindi siya nagpakilala, sinubukan niya, nangumpisal siya sa Katolikong pare. At doon niya naintindihan ang ibig sabihin ng James chapter 5, confess your sins to one another. Na hindi pala ito public confession kasi pagchichismisan lang yan, na hindi pala ito one-on-one confession with other members. It needs to be done in the safe space and sanctuary and confidentiality of a confessional box. And then he understood what it means to confess your sins, not directly to God, but to one another. After that confession with a Catholic priest, this Protestant pastor converted. Sabi niya, tama yung mga Katoliko. Dati minamaliit ko yung kanilang mga ginagawa na sinasabi kong wala sa Bible, pero nung sineryoso ko ang confessing to one another, tama pala sila. Pray for one another that you may be healed. Intercessory prayer. Bakit tayo nagle-lay hands? Bakit tayo nagpe-pray sa isa't isa? Because the power of intercession is valid. Bakit tayo humihingi ng panalangin kay Mama Mary, kay St. Joseph, kay Santa Maria Goretti, kay St. Padre Pio? Intercessory prayer. Pray for one another. We ask the saints to pray for us as we also pray for one another. So James chapter 5 is a very important chapter in our Catholic faith because this, in one way or another, validates, even if it's not needed, it validates for us the many practices that we have in the faith. Kaya pag may nagtatanong po sa inyo, ba't nagdadasal kayo sa mga santo? James chapter 5. Bakit kayo nangungumpisal kay Father? James chapter 5. Bakit kayo nagdadasal sa mga may sakit? James chapter 5. Amen? Hindi lang natin alam. Pero kung tayo po ay babalik sa salita ng Diyos, lahat naman po ng ginagawa natin ay tinuro sa atin ng Panginoon. Tinuro sa atin ng salita ng Diyos. Pray fervently for one another. And pray like a child before God. Our gospel tells us that we remain childlike before God when we pray. We surrender and entrust to the Lord like a child who comes to the Father begging for His mercy and love. Let us pray for one another. Let us pray for the sick.
Let us ask the priest to visit the sick. Let us pray for one another, that we may grow stronger in our faith and that we may be healed from our sickness, our illnesses. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that we may experience the effects of the salvation which is pledged to us by these mysteries through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. To our visitors and pilgrims, thank you for being with us today. To our online parishioners, salamat din po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa ating panalangin. Friends, it is powerful if we pray for one another. It is good that we always intercede for one another in faith. Mahalaga po yun na nagdadasal tayo para sa isa't isa. Kaya ipagdasal ko kayo, pagdadasal nyo rin ako. That's the way of being a Christian and follower of the Lord. After our Mass, we will have our SMG word. Promise, maiksi lang po ito. At tayo po ay mag-aral. Tuklasin natin ang kahulugan ng Most Holy Trinity, ang banal na Santatlo, na pagdiriwang natin bukas. And also a reminder, before I give you the final blessing, I was told and informed na marami na naman po tayong mga fake accounts na gumagamit ng pangalang Father Jason Laguerta o kaya Santa Maria Goretti. So mag-ingat po tayo kasi na humihingi po sila ng donation in my name. Nakita ko po isang sample, I will show it to you later siguro. Yung conversation sa private message ng fake account ay, Sister, can you deposit to this account dahil kailangan ko ng tulong nyo sa project? Hindi po ako magsasalita ng ganon sa inyong PM o sa inyong DM. Never po ako magsasabi sa inyo na, can you deposit this money to that account, to this account? I will never do that po. So okay lang po ba na pag may kasi hindi natin mapigilan yung mga fake accounts Pero pag nag-communicate na sila sa inyo, dapat mas matalino kayo na. And ang ating standard rule, si Father po ay never maghihingi sa inyo ng pera sa private message. Siguro mag-a-announce ako for our projects, pero I will never ask you for money in your private message. No? Okay po yan? Kasi nagbibigay po yung fake accounts ng mga fake na mga bank account numbers at saka GCash numbers. At marami na pong in one way or another, salamat po sa inyong generosity, no? May mga nagbigay pero hindi po ako yung kausap ninyo, no? At yun, mag-ingat. If you want to transact directly to our parish, and later we will also post the official bank accounts of our parish. Okay lang po ba yan? Mag-ingat po. Pag nagsabi na po yung, siguro sabihin ko na rin ng konti, no? Para nakakalungkot at saka din po, nakakatakot kasi baka they will continue to engage with you tapos, ayan, madami ang pera. So ganito po ang sinasabi nung nagpa-private message. Kindly make your donation to our parish secretary, Nieva Jane Pedrosa, GCash number 0966389547. Kindly forward the receipt to me. God bless you and remain blessed. Ayun. Wala naman po tayong secretary na ang pangalan ay Nieva. Ay, Nieva ba tayong rito? Yan, wala po. So, at tapos sasabihin po niya na magbibigay siya ng resibo sa iyo, pero actually wala nung so, nakapagbigay na kaya. Yan. So may mga, but be careful na lang po. Be careful. Wala po akong magawa dyan. Wala tayong magagawa. Even if we report it to the platforms, pero lagi may makakalusot. Okay po? Yeah. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.